Kamusta mga boss? Kakauwi ko lang. Galing Fresh Mart mga boss. May pasok ako ngayon 7-Eleven. Alas 3, maaga pa naman. Magpapatoka muna ako ng aking kalapate. Ang sarap sana matulog, no? Tamad magtrabaho. Kanina pang umaga umuulan. Pagpasok ko ng alas 5, umuulan na siya hanggang ngayon. Ayan. Patuka muna ako ng kalapate. Tutuyo na yung mga damo. Sunod dyan, yelo na yung makikita natin. Pasok kasi ako mamaya. Lagi na lang gutom to mga to eh. So tayo mga boss. Yan ang aking libangan dito mga boss. Ang aking mga kalapati. Hanggang sa Canada. Pag nalaman kong may mga nag-aalaga ditong kalapating Pilipino, pinuntahan ko at nag-usap ako na pwede nila akong bentahan ng kalapati. At ayan, nakakatuwa nga eh. Bibili ako ng kalapati, mga 3 peraso lang. Pero binigay nila sa akin, hindi lang 3. Medyo madilim na ano. Pagbihis lang ako mga boss at pasok na ulit ako. Samahan niyo ako kung ano yung magiging trabaho ko ngayon sa 7-Eleven. Kasi 3 to 7 lang ako. 4 na oras lang. So sabi ng boss ko kahapon nung pumasok ako, sa labas ka naman. Sa labas naman daw ako magtatrabaho. Magdadampot ako ng mga basura sa labas. Pero tingnan ko kasi pag ganitong naulan, pinapapasok niya ako sa loob. Kasi baka daw magkasakit. Tama nga naman. Baka mamaya hindi na ako makapag-part-time, pambihira. Tingnan ko mamaya ako nang papagawa niya saan mga boss. Bis lang ako mga boss. Paalam muna. Pagkain ko ngayon mga boss. Tapos tinapay. Kain tayo mga boss.
Eh, mamaya ko na lang siya tanggalin paglabas ko ng 7. Tubig pa naman sa labas. Di bale, may jacket naman doon ng 7-Eleven. Let's go mga boss. Inaabot pa tayo. Yan, dyan ako sa labas maglilinis. Okay. Ay, nako. Sarap matulog pa, ano? Naantok pa ako mga boss. Ay, nako. Let's go mga boss. Trabaho na ulit ako. Balik na ako sa loob mga boss. Ulan ng ulan. Walang tigil ang ulan. Maghapon na mga boss. Tapon ulit ako mga boss. Ito. Isang hakot pa. Okay na, sa labas naman ako.
Nagutom ako. Katapos ko lang maglinis ng pump. May pakita ko sa inyo yung nilinisan ko dyan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yun, 5 pump. Yeah, instead of 29. Yeah, all of them. I know. I usually pay the 29 or 28. Oh, I noticed your numbers were coming out at 39. Well, then, Pero siyempre, mas mahirap pa rin ang trabaho sa atin sa Pilipinas. Mas mahirap pa rin yung buhay sa atin sa Pilipinas. Isa dito sa Canada. but I see my ones come out. Tapos tayo, pasilip ko sa inyo. 7 ones came out. Ayun yung nililinisan ko. Kita niyo yung pump na yan. Yan, malinis na yan. Saka yung kabila, yung diesel, yung kulay dilaw. Yun ang mahirap linisin eh. Ganito yung tsura ng taon namin paggabi. Ito yung pinaka-sentro ng aming town. Pauwi na ako mga boss. Nakatapos na naman si Boss J ng isang araw mga boss. Pinastart ko na yung kotse ko eh. Oh! Thank you Lord. Ako'y nakatapos naman ng isang araw na. Ayan. Nakakapagod, syempre. Nakakapagod magtrabaho dito sa Canada. Dahil alam niyo na, 2 jobs. Pero mas nakakapagod magtrabaho sa Pilipinas. Bukod sa mababa na yung sahod, is mataas pa yung gastusin. Tumataas lahat. Pamasahe, pagkain, pero yung sahod hindi tumataas. Ganun talaga. Lalo na ngayon, 'di ba? Alam niyo naman 'yan, yung mga kababayan natin kung ano yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. Sabi nga ng isang kababayan natin na sa interview niya na sindikato na daw ang mga nakaupo sa gobyerno. Nakakalungkot, ano? Sana ay maayos na para kung may dapat managot kasi kasalanan niya, ginawa niya, diba? Ganun talaga ang buhay. Pero mga boss, uwi na tayo at maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. Inabot tayo ng gabi. At nakalipas na naman ang isang araw ko dito sa Canada. Salamat sa Lord at lagi akong healthy. Kahit na ganito yung aking routine na 2 trabaho sa isang araw. Minsan may second job, minsan wala. Pero blessed pa rin ako. Diba? Yun naman ang totoo. Blessed pa rin naman yung mga nasa ibang bansa. Kahit na sabihin na nakikipagsapalaran tayo dito, kahit na sabihin na mahirap yung trabaho natin. Pero kahit papano yung kinikita natin is mas mataas kumpara sa kinikita natin dati sa Pilipinas. At sa tuwing mapapagod tayo, isipin lagi natin yung hirap na pinagdaan natin sa Pilipinas. Kung anong buhay meron tayo, kung bakit tayo
nag-abroad, kung bakit tayo napilitan mag-abroad kahit hindi naman natin gusto mag-abroad. Yun lagi kong iniisip. Parang naalala ko tuloy nung ako'y nasa ibang bansa sa Middle East. Nung ako'y nakulong, sabi ko sa sarili ko ayoko nang mag-abroad ulit kasi nagkaroon na ako ng takot. Pero dahil malakas yung pananalig natin sa Lord at may pamilya na tayo. So kung nagkamali, hindi ko naman talaga pagkakamali. Hindi ko talaga pagkakamali. At ganun din ang aking mga kasamahan, hindi na yung pagkakamali yun. Pero nangyari, tapos ng lahat, eto na ako sa Canada. Pero patuloy pa rin ang buhay. Yun lang mga boss, at maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.